Mabilis dumating ang araw. Ngayon na ang kasal ko. Pero kahit nag-uusap na kami minsan ni Lorenzo, ay mailap pa rin ito sa akin. May mga panahon ding parang hangin lang ako dito. Di man lang ako kumustahin kung okay ba ako rito. Kahit alam ko at ramdam ko sa sarili ko na hindi ako nito gusto. Dahil alam ko naman ang plano talaga nito. Pero ang puso niya ay pilit na umaasa na magbago ang pananaw nito at maging mabuting tao. Kasi kahit di ko pagaano itong kilala, pero nararamdaman ko sa puso ko na mabait itong tao. Siguro'y naging ganito ito dahil nawalan ito ng ina at naiintindihan ko ito. Sobrang ganda niyo naman po, Ma'am Eliza, pero totoo po, maganda na ho talaga kayo. Pero kapag nakaayos po kayo at nakadamit pang kasal, mas gumanda po kayo lalo. Saad ng matanda sa kanya nakatiwala ni Lorenzo, si Ate Delia. Dahil wala akong beautician ay ako na ang nag-ayos sa sarili ko. Kahit isa akong doktor ay marunong naman akong mag-ayos ng sarili ko. Lalo na sa mga ganitong may okasyon. Kahit nga noong may party kami ng mga batchmate ko, noong college ay ako lang ang nag-aayos ng buhok ko at mukha ko. Dahilan ko lang noon, mas magiging satisfied kasi ako kapag sarili kong gawa. Pakiramdam ko, gandang-ganda ako sa sarili ko. Talaga, Ate Delia? Hindi mo pa ba ako binubola? Ngiting tanong ko dito. Naku ma'am, hindi ho. May salamin naman ho. Kaya alam niyo pong nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Saad pa nito? Sige na nga po, naniniwala na po ako. Nakangiti pa din akong nakatingin dito. Ma'am, nakahanda na po sila sa kasal ninyo. Kayo na lang po ang hinihintay ni Sir Lorenzo. Saad pa nito? Sige ho, Ate Delia, pakisabi bababa na din ako. Saad ko pa. Sige ho ma'am, mauna na po ako sa inyo. Wika nito sa akin at tinanguan ko lang saka ito lumabas ng silid ko. Nasa may dalampasigan na kami. Hindi ko alam sa sarili ko kung napapangitan ba ang groom niya sa kanya o ano. Iba kasi ang titig nito sa kanya. Parang, Eliza Mendez, do you take Lorenzo Santibanez for your lawfully wedded husband, for richer and for poorer, in sickness and in health, till that do you part? Tanong ng pari na nagkasal sa amin. Tiningnan ko ang binata sa harap ko. Nag-aantay din ito ng sagot ko. Saka ako nagsalita. Yes, I do. Wika akong saa dito. Lorenzo Santibanez, do you take Eliza Mendez as your lawfully wedded wife, for richer and for poorer, in sickness and in health, till that do you part? Tanong ng pari kay Lorenzo. Yes, I do. Sagot naman ito. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pari kay Lorenzo. Hinalikan nga ako sa labi ng asawa ko na ngayon. Sana magiging maayos ang pagsasama namin kahit pa ganito ang unang kasal namin. Napinilit lang ako nito. Pero alam ko sa puso ko na hindi ko na naramdaman iyan ngayon. Kundi saya at gala kasi finally kasal na din ako. Iyon naman talaga ang pangarap ko. Makapag-asawa at magkaroon ng sariling anak. Sa unang gabi namin ni Lorenzo ay nauna akong naligo sa banyo nito. Nagahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil iyon ang unang maging karanasan ko kapag may mangyari sa amin ngayon. Kaba at excitement. Nang matapos akong maligo ay sumunod naman si Lorenzo. Nakaroba lang akong nagpapatuyo ng buhok ko sa harap ng tukador. Nang maramdaman kong lumabas na ang asawa ko ay kinabahan ako. Dahil lumapit ito sa akin. Saka nito hinalikan ng balikat ko, saka ako nito pinaharap. You will be mine tonight, my wife? Anas nitong bulong sa may punong tenga ko. Nangilabot naman ako sa bulong na iyon. Nang sakupin nito ang mga labi ko'y wala naman akong pagdadalawang isip na gumanti ng halik dito sa paraang alam ko. Naramdaman ko na lamang ang pagpisil nito sa dalawang dunggot ko na tila gigil na gigil itong pinisil. Tumagal ang halikan naming dalawa at ang pakiramdam kong parang nasa ere ako ay totoo nga. Nasa ibabaw ako ng tukador. Hinahalikan ako ng asawa ko. Sinasamba nito ang bawat madaanan ng mga kamay nitong maiinit. Dumadama pumipisil doon. Hanggang sa dahan-dahan akong inihiga nito sa kamang naghihintay sa amin. Ungulat daing lang naririnig sa loob ng silid naming mag-asawa. Naging isa nga ang mga katawan namin ni Lorenzo. At nang muli ako nitong angkinin ay mas naging mapusok na ito. Halos mag-uumaga na nga humupa ang init ng mga katawan namin. Nagising akong tumama ang sikat ng araw sa mukha ko. Napabalikwas ako ng bangon, saka ko sinilip ang orasan. Pasado 10:00 na pala ng umaga, kaya pala tirik na ang sikat ng araw. Akma na sana akong tatayo, nang maramdaman ko ang pagsigid ng kirot sa bahaging iyon sa akin. Napangiti naman ako nang maalala ang unang gabing inangkin ako ng asawa ko. Dahan-dahan na din akong tumayo at pumasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan.
Halos 30 minutes akong nagbabad sa loob ng bathtub. Iniisip ko ang magiging buhay namin ni Lorenzo bilang mag-asawa. Sana dumating ang araw na mamahalin na din ako ng lalaking pinakasalan niya dahil siya, aaminin niya sa sarili niyang mahal na nga niyan talaga ang lalaki. Kahit pasabihing maikling panahon pa lang kaming nagkasama dito sa isla. Pagkatapos kong maligo ay nakatapis lang ako ng tuwalyang lumabas sa banyo. Nagulat pa ako nang makita kong nakaupo sa kama si Lorenzo at wala itong pang-itaas na suot, kundi ang maliit nitong boxer short na mumula ang pisking tumalikod ako. "Why are you blushing?" Tanong nito sa akin. Hindi ko ito sinagot, bagos ay kumuha ako ng damit sa loob ng cabinet para dalhin ko na lamang sa banyo para doon na lamang ako magbihis. Nakakahiyang may makakita sa akin na nagbibihis dito. Nang makuha ko ang damit ko ay sinara ko muli ang cabinet saka akong babalik sa banyo. "Where do you think you're going?" Tanong nito sa akin. Naramdaman ko na ang mainit itong hininga na tumama sa bato ko. "Sa banyo? Magbibihis lang ako." Shit, bakit ba siya nauutal? Samantalang may nangyari na sa kanila kagabi. "Let me. Ako nang magbibihis sa'yo. Pero bago iyan, ito muna." Bago pa ako nakahumay, sakop na nito ang labi ko. Muli na namang naging isa kami ni Lorenzo. Nakadalawang round pa ito bago ako nito tinigilan. Nakatulog na lamang ako sa pagod. Nagising akong muli pasado 2:00 na ng hapon. "Sorry, pinagod kita. Bawan ka na, may pagkain na akong dala." Wika nito sa akin, saka ako nitinignan ng tray na puno ng pagkain. Kahit masakit ang gitnang bahagi ng hita ko'y ngumiti ako dito. "Salamat sa pagkain. Hindi ka na sana nag-abala pa, kaya ko namang bumaba sa kusina." Saad ko dito. "Gusto ko itong gawin sa'yo. Kaya sige na, tumayo ka na para sabayan na kitang kumain." Saad nito sa akin. Ganoon? Di ka pa kumakain?" Tanong ko dito. "Yes, at hinihintay kitang gumising. Hindi na lang kita inistorbo dahil alam kong pagod ka. Come on, kain na tayo." "Pwedeng pumunta muna ako sa banyo? Gusto ko munang maghilamos." Saad ko dito. "Sige, take your time. Hihintayin kita rito." Saad naman ito. "Sige." Utal kong wika dito, saka naman ako tumayo at pumasok sa loob ng banyo. Lorenzo POV. "Lorenzo, iho, totoo bang okay na ang pera nitong kumpanya natin? I mean, hindi na ba magbabayad si Mr. Mendez na walang perang hawak nito?" Tanong ng kanyang ama. "Yes, Dad. Naibalik ko na iyon at okay na din, kaya hindi na siya magbabayad niyon." Wika ko dito. Nasa loob kami ng opisina ko, sinadya talaga akong puntahan ng daddy ko para itanong iyon. Siyempre sinabi ko ng ayos na, dahil kasal na ako sa anak ng mga ito. Walang kamalay-malay ang mga ito na biyanan ko na ang daddy at mami ni Eliza. Pati ang daddy ko'y wala pang alam. Pero bala ko namang sabihin sa kanya iyon. Siguro ay panahon na para malaman ito. Alam kong mapagkakatiwalaan ko ang daddy ko. Kahit pa may tampo ako dito dahil sa pagkawala ng mami ko. Dad, can we talk?" Wika ko dito. "Yeah, what is it, son?" Tanong nito sa akin. "What if sasabihin ko sa inyong may asawa na ako at isang linggo na din kaming kasal?" "What? Anong may asawa ka na? Bakit di ka man lang nagsabi sa akin, anak, para maihatid kita sa simbahan?" Wikang tanong nito na gulat na gulat. "Very confidential, daddy. Wala naman dapat malaman na nagpakasal ako." Saad ko dito. "Why? Ayaw mo bang ipaalam sa buong mundo na married ka na at hindi ka ba proud sa asawa mo?" Tanong nito sa akin na may pagtataka. "Soon, daddy. Pero sa ngayon, hindi ko muna gagawin iyon." Wika ko dito. "And who's that lucky woman naman, anak?" Tanong nito. "She's Dr. Eliza Mendez." "What did you say? Anong Eliza Mendez?" Gulat na gulat itong nakatingin sa akin. "Yes, daddy. You heard it, right? Kaya siya nawala dahil nagtanan kami. At iyan nga, nagpakasal sa isang isla. I trust you, Dad, na hindi mo sasabihin sa parents niya ang totoo or even your wife." Saad ko pa dito. "Oo naman, anak. So tell me more. Bakit gustong ilihim ni Eliza na nagtanan kayo? Alam mo bang halos gabi-gabi walang tulog si Vivian kasi nag-aalala siya sa kanyang mga anak? Dahil hanggang ngayon, wala pa ring lead ang mga pulis. Yun pala'y nagtatago lang siya sa isang isla. Anak naman, pwede mo naman siyang kausapin para magpakita na sa mga magulang niya. Saka, bakit ninyo ito ilihim kung tunay naman pala kayong nagmamahalan? Wala namang tutol niyon." "Meron tutol, daddy. Ang asawa ninyo. Siyempre magagalit iyon dahil kapag nalaman nitong nagpakasal ang pamangkin nito sa isang bastardong katulad ko. Alam mo namang hate na hate ako ng asawa mong iyon, daddy. Kahit pa wala akong ginagawang masama dito." Saad ko pa. Tumango-tango naman ito, tanda na sumasang-ayon ito sa sinabi kong rason. "Anyway, son, pwede ko bang makita si Eliza kahit sa picture lang? Nung kasal ninyo?" Tanong nito sa akin. "Sure, daddy.
Here, wika ko dito. Saka ko ito pinakitaan ng picture namin ni Eliza. Ang tagpong iyon ang nadatna ng asawa nitong walang ginawa kundi sirain ang araw ko. Buti mabilis kong pinatay ang cellphone ko, saka ako binalik sa bulsa ko. What is all about? Anong pinag-uusapan ninyo? Tanong ng babae sa amin. It's none of your business. Si Daddy ang sumagot sa tanong ni Sylvia. Ganoon? At bakit? May inireto na naman itong magaling mong anak sa ibang babae? At ikaw namang bobo ka. Maniniwala ka naman itong anak mo. Galit na wika nito saka ako nito masamang tiningnan. Dad, palabasin mong babaeng iyan dito sa opisina ko. Baka hindi ko na iyan matansya. Masama din ang tingin kong pinukol dito. Ang lakas ng loob mong paalisin ako sa sarili kong kumpanya. Correct, Sylvia. My company. At wala kang karapatan dito. Malamig na wika ko dito. Kahit kailan talaga itong anak mo Rodolfo bastos at walang modo. Galit itong sigaw sa akin. Kayo ho ang nagtulak sa akin para maging bastos at walang modo. Dahil ang mga katulad niyo'y hindi dapat ginagalang. Wika ko dito. Sige na, Daddy. Palabasin niyo na po siya. Saad ko sa aking ama kaya muli akong naupo sa swivel chair. Let's go, Sylvia. Kahit kailan talaga, gusto mo parating may away. Dinig kong pinapagalitan ng daddy ko ang asawa nito. Bakit pa kinakampihan mo pa rin yung bastos mong anak? Because of you kaya naging bastos ang anak ko sa iyo, Sylvia. Kaya kung ayaw mong magalit sa iyo ang anak ko'y umalis ka na dito. Dinig ko pang wika ng daddy ko, saka nito hinila palabas ng opisina ko ang asawa nito. Hindi naman talaga akong masamang tao. Hindi ganoon ang pagpapalaki sa akin ng Mami Marjorie ko. Pero ang mga taong kagaya ni Sylvia ay hindi dapat tinatrato o nirerespeto dahil sa ugaling squatters nito walang pinipiling lugar. Basta kung saan abutan ng init ng ulo ay wala itong pakialam sa paligid. Napailing na lamang ako. Umuwi muna ako sa mismong bahay talaga namin ng mami ko. May mga iniwan akong kasambahay dito at mga 2 guards, saka 2 driver namin. Para may tumao naman sa bahay namin tuwing wala ako dito. Lalo pa at madalas akong nasa isla. Dahil andoon si Eliza ang asawa niya, matapos niyang kuhanin ang importante niyang kinuha sa silid niya, nagpaalam na siya sa mga kasama sa loob ng bahay na iyon para umalis sa uli. Sakay ng private chopper niya dumating na siya sa mismong isla kung saan nabili ito ng mami niya noong teenager pa siya. Hindi ko alam kung totoong galing sa mami ko ang perang pinambili sa lugar na ito. At kung sa daddy man niya, tama lang iyon dahil knowing his father, lahat gagawin niyon para sa akin. Kahit pa magkagalit pa sila ng asawa nitong si Sylvia. Kalalapag lang ng sinakyan niya agad siyang sinalubong ng babae. Si Eliza patakbo itong lumapit sa akin. I thought, hindi ka uuwi ngayon dahil sabi mo, baka magiging busy ka kanina. How's your day? Tanong nito sa akin matapos nito akong halikan sa labi. At aaminin niyang unti-unti na siyang nahuhulog sa asawa niya. Sino ba namang hindi mahuhulog dito? Malambing at maasikaso ito. Sa bagay, kasama iyon sa usapan namin bilang mag-asawa. Pero ganoon pa man, alam niya sa sarili niyang totoo ang pinapakita ng babae sa kanya. Okay naman kahit pa-stress na naman ako sa tiyahin mo. Saad ko dito. Ato naman, pagpasensyahan mo na lang si Tita Sylvia dahil alam mo namang hindi niya pa rin tanggap na nagkaroon ng ibang babae si Tito, lalo pa at nagkaroon din sila ng anak. Insecurities iyon, Lorenzo. Uwi ka nito sa akin. Alam mo kung hindi lang ako nakapagpigil kanina, baka nasampal ko ng matandang iyon. Buti andoon si Daddy. Anyway, sinabi ko na pala sa ama ko na kasal na ako at ikaw ang napangasawa ko. Saad ko dito. Nanlaki naman ang mga mata nito. What? Shh! I trust my daddy. Hindi siya magsasabi kahit pa sa mga magulang mo o sa tiyahin mo. Masaya pa nga siya dahil finally may asawa na ako. Saad ko naman dito. Ngumiti naman ito sa kanya, saka ako nito niyayang pumasok sa loob ng bahay. Dahil may niluto daw ito, iyon daw ang magiging dinner namin. Umakyat na muna ako sa taas para magbihis. Hindi na muna ito sumama dahil aayusin pa doon nito ang table namin. Pero natanggap ako ng tawag galing sa isang malapit kong kaibigan, si Brian. Sinagot ko ito. Yes pare, may kailangan ka ba? Wrong timing ka naman magdi-dinner na kami ng asawa ko. Wow ha? Mukhang seryoso na iyan ha? Good for you pare. Sana mas maging okay kayo ng asawa mo. Saad nito sa akin. Alam mo naman ang plano ko, di ba? Ang paibigan at paikutin sa mga palad ko si Eliza para mas tumagal kami. Saka, alam mo naman talaga ang main reason ko. Ang kuhanin si Sylvia. Kaya maghanda ka dahil malapit na iyon. Saad ko dito. Forget about your plan, pare. Huwag mo nang saktan ng asawa mo. Saad pa nito. Sige na pare, i-off ko itong tawag.
Saka na tayo mag-usap. Yung itinawag mo ngayon, bukas na natin pag-usapan, okay? Sige na, bye. Wika ko dito, saka ako nagbihis na. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.